Pag-usapan muli natin itong mainit pa ring issue tungkol sa impeachment ni VP Sara. Hindi pa raw natatapos, sabi ng mga ibang mga mambabatas sa mababang kapulungan. At pati na rin po dyan sa Senado. Balita po natin na naghain ng may inahahain na resolusyon yung ilang mga senador na sasabihin na buhay pa yung impeachment, na dapat ay huwag sundin yung desisyon ng Korte Suprema. Ganon din sa mababang kapulungan, may mga congressmen pa rin na maingay at nagbibigay ng kanilang mga payag na sinasabing nagkaroon daw ng violation ng due process ang taong bayan sa naging desisyon ng Korte Suprema. Talakayin natin itong mga binabanggit ng mga mambabatas natin tungkol dito sa issue ng impeachment. At una po ay ano ba ang bisa ng desisyon ng Korte Suprema? Maliwanag po yung sinabi po doon na immediately executory yung decision po na yan. Ibig pong sabihin, kailangan sundin kaagad yung decision ng Korte Suprema. Pero pwede pa bang maghain ng motion for reconsideration ang Kamara o ang Senado dito sa naging decision ng Korte Suprema? Hindi naman po pinagbabawal yan. Pwede po nilang gawin po yun. Pero kahit na po mag-file sila ng motion for reconsideration, ay hindi maaantala yung pag-execute ng decision ng Korte Suprema. Ibig sabihin doon, pwede nang i-execute yan. Dapat lamang pong i-execute yan at dapat pong sundin kahit meron pa pong nakabinbin na motion for reconsideration na isasampa ng Kamara o ng Senado. Yan ang ibig sabihin po dyan. So, walang choice po ang Senado po dyan at o ang Kamara kung hindi sundin po yung naging desisyon ng Korte Suprema. At yung sinasabi nila na pwede pa rin daw baliwalain yan at mag-convene yung impeachment court sa Senado at desisyonan ng mga senador kung ipagpapatuloy ba nila ang paglilitis or hindi. Iyan po ay tahasang paglabag sa kautusan ng Korte Suprema, tahasang paglabag sa Constitution po yan, dahil pag sinabi po nating desisyon ng Korte Suprema ay yan po ay batas po ng ating bansa. Batas po yan ng bayan. Tulad ng nabanggit ko po na ang lahat po ng judicial decisions, lalong-lalo na po pag decision po yan ng Korte Suprema, ay kasama na po, kabahagi na po ng legal system ng bansang Pilipinas. Maliwanag yan sa provision po ng Article 8 ng Civil Code of the Philippines. At pag sinabi ng Korte Suprema na ito ang kahulugan ng aksyon o ng batas, at ito ang ibig sabihin ng ating saligang batas, ang kanila pong pagbigay ng desisyon ay sinasabi nating ini-implement lamang o ina-actionan lamang po nila yung principle ng supremacy of Constitution. Hindi po nangangahulugan na mas mataas po ang Korte Suprema sa Kamara o sa Senado o sa Malacanang. Kung hindi sinasabi ng Supreme Court na mataas ang saligang batas at ipatupad po natin yan. The supremacy of the Constitution shall always prevail over any action of any department or agency or instrumentality of government. Yan po ang ibig sabihin po niyan. So, kailangan pong sundin yan. Pero pag ipagpipilitan ng Senado na hindi nila sundin o kaya pagbubutuhan po nila dahil sasabihin nila, hindi, collegial body kami. At hindi lamang po yung desisyon ng Senate President o ng ilang mga senador ang susundin. Kung gusto ng Senate President o pamunuan ng Senado na sundin yung Korte Suprema, ay hindi yon ang desisyon ng Senado. Kailangan pagbutuhan pa po natin yan. Hindi po pwede yon, mga minamahal na kababayan. Dahil pag ganun po ang magiging pananaw, na tulad ng binabanggit ng mga ilan po dyan, ay magiging discretionary yung pagsunod ng Senado sa kautusan ng Korte Suprema. Hindi po pwede yun. Bawal po yun at hindi yan alinsunod sa ating saligang batas. Wala pong option, wala pong discretion ang Senado na sasabihin na hindi namin susundin yung decision ng Korte Suprema. Okay, kung sundin yan, pagbutuhan muna namin kung susundin namin yan or hindi. Hindi rin pwede yung ganun na pagbubutuhan pa kung susundin yun or hindi. Kasi lahat po ay kailangang sumunod. Hindi man po tayo sang-ayon sa naging desisyon ng Korte Suprema, hindi na po yan
basihan para tayo ay gumawa pa ng aksyon na hindi po tayo susunod sa kautusan ng Korte Suprema. Nasasabihin nila, hindi naman po decision sa Senado yung isang senador lamang yung magdidesisyon. Kung hindi kailangan yung Senado bilang isang institusyon ang dapat magdesisyon. Hindi po pwedeng gano'n, mga minamahal na kababayan. Pagdating po sa usaping may desisyon ang Korte Suprema, lahat po tayo, maging tayo po ay sibilyan o kay opisyal ng pamahalaan, lalong-lalo na pag ikaw ay opisyal ng pamahalaan, ay kailangan pong sundin yung desisyon po ng Korte Suprema. So yung binabanggit nila na idadaan pa po yan sa botohan, kung susundin po nila yung kautusan ng Korte Suprema or hindi, yan po ay paglabag na sa kautusan ng Korte Suprema. Uulitin ko po, hindi pwedeng idaan po yan sa botohan kung susundin ba or hindi. Yun lamang pong aksyon nila na idadaan muna sa botohan kung susundin or hindi. Labag na po yun sa saligang batas at labag na po yan sa kautusan ng Korte Suprema. Labag na rin po yan sa tinatadhana ng provision po ng Civil Code sa Article 8. Na ang judicial decisions, bahagi po yan, part of the legal system of the Republic of the Philippines. At ito pa po, ang pwedeng may mga nagsasabi na, kailangan pang magsumpa yung 12 senador na maging membro po ng impeachment court. At yung impeachment court na siya ang magdidesisyon para i-dismiss yung kaso ng impeachment na isinampa ng Kamara. Wala na pong i-dismiss Kasi sinabi na nga ng Supreme Court na it is unconstitutional, it is void from the very beginning. Ano pa ang i-dismiss mo? Hindi na kailangan po yun. At saka sinabi na natin na hindi pwedeng tumawid yung impeachment na sinampa ng 19th Congress sa 20th Congress. Ibig sabihin niya, hindi pwedeng ipasa yung magiging desisyon sa 20th Congress or sa 20th Senate. Kasi nga, una, nagkaroon na ng desisyon ng Korte Suprema. Void, unconstitutional, sabi ng Korte Suprema. Di wala pa ng kaso. From the very beginning, walang kaso. Bawal, sabi ng Korte Suprema, violation ng 1-year bar rule. Hindi na pwedeng pag-usapan pa ang non-existent at void from the beginning. Kasi sinabi ng Supreme Court, it is immediately executory. Kahit mag-file pa ng motion for reconsideration, kailangan nang i-execute kaagad. So wala nang pag-uusapan pa yung impeachment court na kaso o pang sa ganon ay maaksyonan. Dahil sabi ng Supreme Court, wala nang kaso, void yan from the beginning. Pangalawa, yung binabanggit natin, hindi pwedeng tumawid yung impeachment na isinampa noong 19th Congress sa 20th Congress. Bakit pa i-convene yung impeachment court? Wala nang i-impeach, wala nang aksyonan. Hindi na kailangan pong mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court. At tulad pa rin po ng aking binabanggit ng mga nakaraan na hindi naman kailangan talagang mag-convene ang Senado bilang isang korte, bilang isang court. Ginawa lang dito sa Pilipinas yan para magkaroon ng tinatawag na symbolic gesture or symbolic action na parang impartial ang Senado, na parang korte na didinig sa ebidensya, base sa ebidensya at base sa batas, saka lang magdidesisyon. Hindi naman po ganun kasi ang impeachment Ang impeachment is more of an administrative action being undertaken by the Senate. Para administrative na kaso lamang po yun. Hindi naman po yan judicial, pero it is more of a political in nature. Kaya, pagbigyan na natin sila na nagkaroon sila ng ganong idea na mag-convene bilang impeachment court. Pero sa Amerika, hindi po ginagawa yung ganon na yung US Senate ay nagko-convene bilang isang impeachment court at magkakaroon pa sila ng seremonyas na magsusot pa sila ng kanilang mga robe or toga na para pag silang mga mahistrado sa Court of Appeals o kaya sa Sandigan Bayan o sa Supreme Court. Pinapakita lang nila, sabi nga sa media, optics, no? Magkaroon ng magandang pagtingin pag sila ay naka-robe o nakatoga,
kesa sa sila ay naka-Amerikana o kaya ay naka-barong Tagalog, gusto nilang magbukan, sila ay talagang tunay na parang mga mahistrado. Hindi na po kailangan yan, mga minamahal na kababayan, kasi yung kapangyarihan ng Senado as an impeachment body, wag na natin tawaging impeachment court kasi hindi naman talaga korte ang Senado. It's an impeachment body, no? Ang kanilang i-exercise dyan, hindi naman judicial. It is more of an administrative action yung gagawin nila sa pagdinig ng kaso ng isang impeachable officer tulad ng presidente, vice-presidente, mga bahistrado sa Korte Suprema, yung ombudsman, at saka yung membro ng Constitutional Commission. Kung baga, parang civil service commission yan. Kung ikaw ay empleyado ng gobyerno at ikaw ay na demanda ng administrative case sa Civil Service Commission, ganun din yun. Ganun lang pagdinig. It's more of an action pertaining to whether you are still capable and able to stay in government as a government official or employee. Hindi pa po natin pinag-uusapan dito yung tunay na accountability ng isang impeachable officer. Kung siya ba ay talagang nag-violate ng mga criminal laws natin patungkol po sa graft and corruption, bribery, treason, other high crimes, iba pa pong usapan yun. Yun, sasampa yun sa kaukulang investigative body katulad sa ombudsman at eventually makarating po yan sa Sandigan Bayan or kung ano man po yung appropriate na agency na hahawak po yan or appropriate court. So, pag pinanggit mo natin yung impeachment, it is not judicial, it is not really a trial just as like in court. Kaya ako'y talagang umiiling-iling na lamang pag sinasabing the Senate as an impeachment court. Sa akin po, it should be much better and proper to call it the Senate as an impeachment body. Walang gagawin po yan kung hindi desisyonan, tatanggalin ba o mananatili pa rin sa pwesto yung nademanda o na-impeach na isang opisyal. So iyan po yung ating pananaw po dyan, na hindi na kailangan pang i-convene yung Senado as an impeachment body kasi wala nang pag-uusapan na impeachment, wala nang kaso. From the very beginning, it is void. It is void. Magmula nung February 5, void po yan, yung kanilang ginawang pagsasampa ng impeachment case laban kay VP Sara sa Senado. Yan ang desisyon ng Korte Suprema. So, hindi na po kailangan pang desisyonan muli ng Senado as a body whether they will follow or not the decision of the Supreme Court. Pero pwede ba silang mag-file ng motion for reconsideration? Yes, for sure. They can file a motion for reconsideration. Hindi po yung pinagbabawal. Pero ang sasabihin nilang, pwede nilang i-disregard yan kasi yan daw ay sabi ng mga legal luminaries. Sino itong mga legal luminaries na mga ito? Mga retired justices ng Supreme Court. Ay, hindi po yun nangangahulugan na yung mga retired justices ng Supreme Court ay mas magaling pa sila kaysa sa mga kasalukuyang nakaupong mga mahistrado. Ang pinaka magagaling na mga legal luminaries ngayon, yung ating mga mahistrado sa Korte Suprema na nakaupo sa kasalukuyan. Sila po yung walang ibang dapat na sundin ang kanilang mga desisyon or opinion dahil yun po yung ating sistema, struktura ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan. Rule of law will always prevail. Sabi nga natin, a rule of law includes observance and obedience to decisions of the judiciary, more particularly those of the Supreme Court. Kailangan po nating sundin. Ngayon, may sinasabi na, bakit nagkaroon kaagad ng decision ang Korte Suprema ni hindi man lang nagkaroon ng oral arguments para mapakinggan yung panig ng House of Representatives o yung mga grupong naghain ng demanda laban kay VP Sara ng impeachment. Abay, nasa Korte Suprema na po yun. Kung kinakailangan pa bang magkaroon ng oral arguments, dahil sa tingin nila ay kailangan munang maliwanagan nila ang mga iba't ibang mga facts of the case at saka mga possible mga jurisprudence or issues na hindi pa po lumalabas o nakikita ng ating mga minamahal na mahistrado. Kaya sila magpapatawag ng oral arguments. Decision po na nila yun. Nasa kanilang discretion po yan Pero kung sa tingin nila, sapat na po yung magiging basihan
factual basis at saka legal basis. At nakikita naman nila, obvious naman, na kaya nilang magdesisyon na hindi na nila kinakailangan ang mga oral arguments galing sa kampo ng mga naghain ng demanda at saka yung mga idinimanda. Hindi na kailangan yun. The Supreme Court can always make decisions based on available facts, and in their appreciation are enough already to come up with decision applying existing legal provisions or existing jurisprudence for that matter in the interpretation of any law or any provision of the Constitution. At that, and insofar as disposition of actions being undertaken by government agencies, hindi na po kinakailangan ang oral arguments. Makakapag-desisyon na po ang Korte Suprema dyan. At yun po ang kanilang ginawa. Tapos sasabihin ng ibang mga mambabatas na yung daw naging decision ay it is a violation of the due process, the right to due process of the people of the Philippines. Anong due process na na-violate sa ating mga kababayan? Ang sinasabi dito ay hindi tama ang ginawa ng House of Representatives. Yung kanilang sinundang proseso ay hindi alinsunod sa saligang batas. Kontra po yun sa tinatadhana ng saligang batas. Yun po yung kanilang naging decision. Hindi pa naman po pinag-uusapan dito kung si BP Sara ay accountable nga siya, meron nga siyang nagawang pagkakamalit, pagkakasala, iba pang usapan po yun. At hindi naman po nila pinagbabawal yung desisyon ng Korte Suprema. Hindi naman po pinagbabawal na sampahan ng kaso si BP Sara para mapanagot siya sa kanyang mga ginawa kung may mga pagkakamali man siyang ginawa. Dahil ang Vice Presidente, wala pong immunity from suit yan. Hindi yan katulad ng Pangulo ng Pilipinas o Presidente na while in office, the President is immune from suit. Dahil siya nga po yung head of state ng ating Republika. At habang siya ay nakaupo bilang Pangulo, hindi po siya pwedeng mademanda ng kasong kriminal o kasong civil sa ating mga korte. Yan ang tinatawag natin na immunity of the President from suit. Parang sa Estado, hindi mo pwedeng sampahan ng kaso ang Estado ng Pilipinas except when the state gives its consent. Yun lamang po yung exception po niyan. At dito po sa kay BP Sara, hindi pa po pinag-uusapan dito yung accountability niya. So anong sinasabi nila na nagkaroon ng violation of due process ang Supreme Court sa karapatan ng mamamayang Pilipino na mapanagot ang isang nagkamaling opisyal? Wala pa pong violation ng due process po doon. Dahil sinasabi ng Supreme Court, actually, yung Kamara ang nag-violate ng due process. Dahil hindi niya binigyan ng pagkakataon si BP Sara na sagutin kung ano man po yung mga aligasyon na siya ay ma-impeach at ano yung naging mga basihang dokumento, ebidensya na kailangan pong harapin at sagutin ni BP Sara. Hindi nila ginawa yun. Sabi ng Supreme Court, violate nyo yung due process ng isang impeachable official. Kaya naglatag po sila ng mga panuntunan na kailangan pong sundin ng Kamara o ng ahensya ng gobyerno pagdating po sa ganitong uri ng impeachment. At sabi nga hindi raw sasagot yung Kamara nung una, nung sinabi ng Supreme Court, nagpadala po sila ng order na sagutin itong mga timeline na ganito, ito yung mga dapat namin gustong liwanagin ninyo. Sabi ng Kamara, hindi raw nila sasagutin, pero sumagot naman yata sila. Di after silang sumagot, nagdesisyon ng Korte Suprema. At yan po ang naging batayan ng desisyon ng Korte Suprema na kailangan pong sundin. So yun po yung ating pagtalakay po rito sa desisyon ng Korte Suprema at yung mga sinasabi nating hindi na dapat na gawin ng Senado na bakit pa kailangan nilang desisyonan as a body kung susundin nila o hindi. Wala pong discretion or option ang Senado po dyan. Lahat po ng opisyal ng pamahalaan, panig ka man or hindi, conforme ka man sa naging desisyon ng Korte Suprema o hindi, kailangan po nating sundin. Ngayon, yung mga bumabatiko sa Korte Suprema, pwede namang batikusin ang desisyon
ng Korte Suprema kung hindi tayo sumasang-ayon doon. Pero kung tatawagin mo naman yung mga mahistrado o yung mismong Korte Suprema na sasabihin natin na ganito yan, ganito sila, tutas sila ng hindi po pwede yun. Dahil yan po ay contemptuous, ibig sabihin nun, pambabastos po yan sa mga mahistrado or sa Korte Suprema. Kaya may mga inihain pong mga kaso na indirect contempt, yung mga ibang mga abogado laban po rito sa mga ilang mga personalidad na nag-iingay at kung ano-ano ang mga sinasabi. Ay hindi po pwede. Yung lalong-lalo na po pag pinag-uusapan po natin dito ay Korte Suprema at ang mga mahistrado. Dahil hindi po sila mga politiko. Hindi po sila katulad ng mga ibang opisyal po ng pamahalaan na pwede silang makipagsosyal-sosyalan o kaya pwede silang magbigay-bigay ng kanilang mga opinion sa mga isyong naglalabasan dahil hindi po yan ginagawa ng mga mahistrado ng Korte Suprema at ng lahat ng mga huwes natin. Kaya mataas ang paggalang natin sa ating mga mahistrado at mga hukuman. At lalong-lalo na pag pinag-uusapan natin dito ang kataas-taas ang hukuman, ay hindi po pwedeng basta na lamang kung ganun ang pagtutuligsa sa kanila kung ang kanilang naging desisyon ay hindi po pabor sa atin. Yan po yung binabanggit po natin na mag-ingat-ingat po yung mga gustong bumatikos sa mga desisyon ng Korte Suprema. Pwede po ninyong batikusin yung desisyon mismo. Sabihin po ninyo na hindi naaayon, pwedeng ganun. Pero yung sasabihin mo na ang Korte Suprema ay naging ganito, lapdog or what, ay hindi po pwede po yun. At yun po ay contemptuous po yan. Kaya nasampan po sila. Ngayon, itong mga nasampan, sasabihin nila na we were just exercising our freedom of speech and of expression. Hindi naman po absolute yan, yung freedom of speech or freedom of expression or freedom of assembly. Lahat po yan, alinsunod sa mga desisyon na rin ng Korte Suprema, ay they must be exercised with responsibility. Ibig sabihin nun ay hindi yan absolute. Kailangan pong dapat ay maging responsable at karapat dapat ang pag-exercise ng freedom of expression. Pag lumabag ka din, pwede kang sampahan ng kaso. At yan na nga, may mga nasampahan na ng kaso at balita ko marami pa pong ibang masasampahan ng kaso ng indirect contempt. At yung isang kaibigan ko dyan o dalawa sa mga kaibigan natin yan, si Atty. Rolex Suplico na napakagaling na abogado, si Atty. Tolentino napakagaling din na abogado yan, at siyempre si Atty. Ferdy Topacio, napakagaling yan at napaka-aktibo pa, hindi lang magaling, maingay pa. Kaya talaga naman pong magiging makulay itong mga susunod na araw pagdating po dito sa mga usapin tungkol dyan sa mga nasampahan ng kaso ng indirect contempt sa Korte Suprema. So yan po yung ating discussion. Ulitin ko po, hindi po pwedeng ang Senado ay baliwalain po niya o kaya pagbubutuhan pa kung susundin nila yung desisyon ng Korte Suprema. Immediately executory yung decision, void ang impeachment from the beginning for being unconstitutional. So walang impeachment laban kay VP Sara. So hindi na po pwedeng itawid na po yan sa 20th Congress tulad ng sinabi ko noon pa. Kahit na hindi po nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema dyan, hindi pa rin po pwedeng itawid yan sa 20th Congress. Pero hindi pinagbabawal na pwedeng magsampa uli ng impeachment after February 5. So mga February 6, pwede uling magsampa ng impeachment kung sino man pa po yung nagnanais na magsampa ng impeachment. Pero huwag nating kalilimutan, ano ba ang naging basihan ng mga congressmen na pumirma dyan sa impeachment? 215 ba or 216 na congressmen, may mga humabol pa. Inabasa ba nila yon? Ang mga kanilang pinirmahan, naintindihan ba nila? Wala po silang maipakitang ganon. Kaya sabi ko nga, may violation po rin yan. May violation po rin ng batas yan. Na pag nagsampa ka ng kaso, verified kasi yan. Sinasabi mo, sinusumpan mo, na nabasa mo, naintindihan mo, kaya mo pinirmahan yung complaint. Kung maliwanag naman na hindi naman po nangyari yun, mayroon pa rin pong pananagutan.
yung mga congressmen na pumirma po dyan sa impeachment na yan. So sino ang pwedeng magsampa ng kaso laban sa mga congressmen nito? Ay di syempre kung sino man po yung interesadong individual na apektado po rito, o kaya mga mamamayang Pilipino, kasi nga po hindi naman po ito pribadong krimen kung hindi ito ay public offense, na pwede pong kahit na sino po na Pilipino pwede magsampa ng kaso laban po dito sa mga congressmen na pumirma nang hindi po nila nababasa o naintindihan yung kanilang pinirmahang complaint laban kay VP Sara. Abangan po natin yan kasi may mga impormasyon po tayong naririnig na may mga abogado or grupo na sinusuri po nila ito bago sila umaksyon. So yan po yung kabuuan ng ating paliwanag po ngayon dyan tungkol sa impeachment. Sana po ay nakatulong po sa atin yan. Pag-usapan naman po natin itong other social and political issues. Ang aga-aga pa po, sabi ko nga, katatapos lang ng halalan, kauupo lang po ng mga nanalong mga senador at mga congressmen. Pero meron na pong naglabas kaagad ng bagong survey. Bagong survey kung sino yung mga nangungunang mga kandidatong senador sa 2028. Kaaga naman po yung mind conditioning, brainwashing propaganda para isulong itong mga personalidad na nagtatangka na o nagnanais ng tumakbo sa pagkasenador. At piling-pili na naman yung mga pangalan na kanila pong mga inilathala na itong mga ito ay mga popular at sila ay nangunguna sa survey pag sila ay tumakbo sa pagkasenador. Ay yan po ay maliwanag pong propaganda po at tahasan pong mind conditioning, brainwashing, no? Pangalawa, naglabas din po itong isang survey form na naman na ito na hindi naman po tumatama yung mga sinasabi ng mga nakarang mga survey na napakataas daw po ng approval and trust rating ng pamahalaan ngayon dahil po sa magandang mga aksyon at naiintindihan na raw po ng mga kababayan. Naku! Saan naman po kaya nila pinulot yung kanilang mga tinanong kung totoo nga pong nagkaroon sila ng survey? Naniniwala ba kayo doon? Samantalang nakikita natin yung paghihirap ng ating mga mamamayang Pilipino. Saan man po kayo magtungo po ngayon na may Pilipino magsasabi po na hirap po yung buhay ngayon. Lalong-lalo na nitong mga nakaraang mga ilang linggo, ilang buwan. Nagkaroon lang siguro ng biyaya yung karamihan ng mga nakatanggap ng ayuda-ayuda. Panandalian po yun. O kaya dahil po sa nakaraang halalan ay marami pong nakatanggap ng mga pinambili ng mga boto ng mga politikong namili ng boto. Pero yung sasabihin nila na ganoon kataas yung approval and trust rating ng pamahalaan. At itong survey firm na ito ay alam naman po natin na hindi naman po ito kaya-aya yung mga nilalabas. Propaganda na naman po yan. Propaganda na naman po yan. At pero dinala at inihayag sa mga malalaking mga media establishment, sa television, sa radyo, pinapangalandakan yan, sa dyaryo, headlines po yan. So maliwanag po yan na talaga naman pong ito ay uri ng isang propaganda, panlilinlang na naman sa taong bayan para mapagtakpan yung tunay na kalagayan ng ating pamahalaan at ng sambayanang Pilipino. Maliwanag pa po kaysa sa sikat ng araw na naghihirap po ang bayan, naghihirap ang taong bayan. Ang mga bilihin ay napakataas ang presyo. Hindi pa po tayo makapili o makabili ng magagandang klase na kaya po nating abutin ang presyo. Wala na pong hindi mataas ngayon, lahat po ay mataas na. Kaya paano magiging masaya ang Pilipino pag ganun? Tapos ang bagal pang umaksyon ng pamahalaan pag nagkaroon ng sakuna. At ang inuuna pa yung pamimili sa ibang bansa ng mga gamit pandigma na hindi naman po natin kailangan. Samantalang ang dami pong mga kailangan pong bigyan ng suporta, edukasyon, mga senior citizen, mga OFW, kalusugan. Ang dami pong dumadaing para sila po ay mapansin man lang ng gobyerno at mabigyan ng tamang solusyon.
May mga binanggit po ako na pwedeng gawin po ng pamahalaan kung gusto po ng pamahalaan na matulungan ng lubos ang ating mga kababayan. Ipaubaya na po natin ang karamihan pong mga responsibilidad at gawain sa local government units. Dahil nakikita naman natin mas efisyente at mas nakahanda po sila na tumugon sa pangangailangan ng mamamayan ang ating mga LGU, mga syudad at mga probinsya at mga ibang malaking mga bayan. Ibigay na po natin ang tungkulin at kapangyarihan, obligasyon patungkol sa agrikultura, edukasyon, kalusugan, social services at mga iba pa pong mga dapat na gawin para matugunan kaagad ang ating mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Pati na rin po sa larangan po ng infrastruktura, mga bagay-bagay po na pagkumpone o kaya'y pag-aaruga o kaya'y paggawa ng panibagong mga lansangan na hindi naman po yung malalaki. Katulad ng farm to market road, mga ganyan, o kaya'y mga kanal na daluyan ng tubig. Ibigay na po natin sa LGU yan. Huwag na po yung national government ang gumawa po niyan. Pero ayaw pong bitawan eh. Ayaw ipagkatiwala sa LGU. Dahil ang LGU, pag gumawa po ng hindi maganda, ay madali po silang mapapanagot. Madali pong mapapanagot ang isang mayor, ang isang gobernador, kung mali-mali ang kanyang ginagawa. Kasi andyan po yung national government na siya ang magkakaroon ng oversight at saka supervisory power sa mga LGU. Pero ang national government, pag siya ang gumawa ng kapalpakan, eh sino ang kakaroon ng kapangyarihan? Yung ombudsman ang gagawa ng natin. Hindi kakayanin po ng ombudsman po yan. Yung Commission on Audit, nako, hindi rin po kakayanin ng Commission on Audit po lahat ng mga ginagawa pong mga proyekto ng national government. Kaya LGU po yung dapat pong bigyan ng otonomiya, ng kapangyarihan para po sila ay makaakto ng agad-agad at mabisang aksyon para sa ating mga kababayan. Yan po yung solusyon po dyan. Kung pwede nga pong ng bagong federal system of government, pero babaguhin mo kasi ang constitution yan eh. Babaguhin po kasi ang saligang batas. Pag nagkaroon po tayo ng federal system at parliamentary system of government, kailangan po ang pagbabago ng saligang batas. Na sa tingin po natin, dahil tayo po ay nanguna ng pagsusulong na yan noong mga nakaraang taon, hindi po mangyayari kaagad yan. Pero yung pagbibigay ng greater... Ayan, balik tayo mga minamahal na kababayan. Medyo mahina yung internet connection natin. At umaakit kasi tayo rito ngayon sa bulubuntuking bahagi ng Marcos Highway at patungo po tayo ng Baguio. Meron pa tayong mahalagang pagtitipon na dadaluhan po roon. At pag tayo ay natatapat sa medyo palikulikong bahagi, nawawalan po ng internet. So, yan po yung binabanggit ko mga minamahal na kababayan. Bigyan na po natin ng greater autonomy and more power ang ating mga local government units para na po sila yung magiging talagang frontliners pagdating sa pagsisilbisyo, pagbibigay ng mga social services sa ating mga kababayan sa larangan po ng edukasyon, ng agrikultura, ng kalusugan, ng social services at pati na rin sa infrastructure. Bigyan na rin po natin yung mga ibang mga dapat pong trabaho para sa mga local government units. So, paano gagawin po ito? Eh, palakin lamang po yung kanilang internal revenue allotments at saka baguhin po natin yung local government code. So, amendment lamang po yan sa local government code. Hindi na po kailangan po baguhin po ang saligang batas po dyan. At para mas mapanagot po natin ang ating mga LGU, kung magkakamali po sila, there is greater accountability, greater transparency ng paggastos ng pera ng gobyerno. Hindi po sa katulad po sa nangyayari ngayon, itong mga nakaraang 2-3 taon, na masyado pong malawak po yung kapangyarihan ng mga congressmen sa paggawa po ng budget at pag-implementa ng mga proyekto.
dapat po ay doon labang po sila sa paggawa po ng batas. Pero hindi po sila dapat makialam sa implementasyon. Pero indirectly, ganun po ang nangyayari. Natatakot yung mga implementing agencies sa DOTR at saka sa DPWH at mga iba pang mga ahensya ng pamahalaan, DepEd, na hindi sundin ang kagustuhan ng mga mambabatas pagdating po sa implementasyon ng mga proyektong sila raw ang nagpundo at pundo raw po nila yun. Hindi naman po nila pundo yan, pundo po ng taong bayan po yun. Pero binabanggit po nila na kami ang gumawa ng batas na yan. Totoo po yun dahil yun po yung kanilang trabaho, gumawa ng batas. Pero sa implementasyon po dapat po ay independently kailangan po ang executive ang mag-implement. Pero ang nangyayari hindi. Susunod at susunod na lamang kung ano ang gusto ng mga mambabatas. Yun po yung susundin ng mga nasa executive department. Kaya doon po nagkakaroon ng malawakang korupsyon, sabi nga nila. So pagdating po sa ating mga kababayan na umaasa po ng tulong o kaya ng maganda pong serbisyo, wala na pong matitira sa kanila. Kaya yan po yung ating suggestion, panukala po natin na bigyan na po ng mas malawak na otonomiya ang local government units at sila na po ang magpatupad ng mga proyekto na matagal na pong hinahawakan ng national government na ayaw nilang bitawan, pero hindi na po yun nakatutugon sa tunay na pangangailangan ng ating mga naghihirap na mamamayan. So yun po yung ating live ngayon. At dito na po ako sa Marcos Highway, paakyat na nga po rito sa Baguio. At mamaya po ay magla-live po ulit tayo. So muli, maraming salamat po sa inyong lahat at happy weekend. Enjoy po ninyo ang holidays nitong weekend na ito pagkatapos ng mahabang pagulan-ulan. Sana po maaraw na po sa inyong mga lugar dito po sa Pilipinas. At mga kababayan po nating mga nasa ibang bansa, mabuhay po kayo. Hindi po namin kayo nakalilimutan at sana po ay maayos po ang inyong kalagayan. Mabuhay po tayong lahat, pagpalain po tayo ng Panginoon.